Ipinagbawal na ng Metro Manila Council ang pagparada sa mga pangunahing national road maliban sa mga rumeresponding emergency vehicle. Pwede namang pumarada sa mga national secondary road basta't hindi rush hour. Nakatutok si Mariz Umali. Hindi nawawala sa mga kalsada sa Metro Manila ang mga sagabal na nakaparada. Yan ang gustong ayusin ng Metro Manila Council kaya't kahapon naglabas ito ng resolusyong nagbabawal sa pagparada sa mga National Primary Road gaya ng Quezon Avenue, Espanya, CM Recto Avenue, Mel Lopez Boulevard, Rizal Avenue at EDSA. Hopefully bago magkaroon ng Christmas rush, ma-implement na ito para po maibsan. Alam naman natin na pag lumalapit yung Pasko ay bumibigat yung daloy ng traffic. So we must ensure na free sa obstruction yung mga pangunahing lansangan natin. Papayagan naman ang parking sa mga National Secondary Road maliban pag rush hour o mula 7 to 10 a.m. at 5 to 8 p.m. Ang mga lokal na pamahalaan naman ang hahayaang mag-regulate sa iba pang kalsadang nasasakupan nila. Kailangan po yung ordinance na ipapasa nila ay consistent doon sa ipinasa nating resolution kanina. Yung penalty po ay susundan po yung ating traffic code. Nakasaad po doon sa ating council resolution na dapat nga makakadaan ng mga emergency vehicles, merong certain number of meters from intersections, from pedestrian crossings, so from the curbs ng mga kalye. So nakadefine naman po ron sa ating Metro Manila Council resolution. Pabor dito ang ilang motorista. Napakalaking tulong noon. Luluwag ang kalsada, mabilis ang oras, walang gasto sa krudo. Pero may mga di rin sang-ayon gaya ng delivery service na ito na inabutan namin nakaparada sa CM Recto Avenue dahil wala naman daw ibang mapaparadahan. Medyo mahirapan po kami dahil katulad niyan, pipick up po kami po sana. Mabigyan pa kami ng pagkakataon na makapark po sana. Hindi po saklaw ng pagbabawal ang mga sasakyan pang emergency gaya ng mga truck ng bombero at ambulansya. Pero ayon sa ipinasang regulasyon, exempted lamang po sila kapag rumeresponde sa isang emergency. Kaya kapag ganito po na nakaparada lang sila na walang nire-respondehan, ay pwede na rin daw po silang hulihin. Pero ayon sa kagawad ng barangay kung saan nakaparada ang mga fire truck. Napakahirap talaga sa amin ma'am kasi wala kami maparadaan ma'am. Malaki na yung pupuntang sunog ma'am bago makaresponde. Hindi kagaya nandito sa tapat ng barangay, agad-agad makakatakbo kami sunog. May mga papayagan naman daw ayon sa ilang mga alkalde. Kaya nga mahalaga na hindi po ito total street parking ban kasi yan din po ang tanong ko sa inyo. Kung meron tayong total street parking ban, and when I say total, talagang pangkalahatan, saan nga po talaga paparada natin mga sasakyan? Kaya nga po ang naging approach po ng Metro Manila Council ay localized. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras.